this is recovery mga kapiksi, no? So, after nitong mga tough cycle na to, unti-unti naghihilom yung mga sugat nyo, yung mga memories of the past. Kumbaga, ibaon nyo na sa limot, no? Tulungan nyo yung sarili nyo. But definitely guys, you are recovering. This is a stage or phase of recovering, brand new beginning para sa inyo, mga kapiksi, no? Ito ay parang yugto ng bagong simula. And yung iba sa inyo parang hindi pa kayo decided kung ano yung gagawin nyo sa buhay nyo, kung paano kayo babangon. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So yung ating No Moon guys ngayong January ay sa January 19. Tapos yung next na No Moon naman natin ay sa February 17. So ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. And ito yung ating moon message para sa inyo guys. Napakaganda. The end of a tough cycle approaches. So, ibig sabihin guys, yung mga paghihirap nyo, yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo, pwedeng natapos na yan pagkatapos ng bagong taon mga kapiksi. Or kung hindi pa tapos, maaaring nandun na kayo sa buntot, no? Nasa dulo na kayo and malapit nang matapos yan guys. Okay? So, you have to forget the past and stay focused sa present, kasi yung present nyo yung magdidikta ng inyong future mga kapiksi. So always live in the moment guys, and kalimutan nyo na yung past nyo. Okay? Alright, attune to the moon, release, control, and trust the universe. Huwag na kayong masyadong mag-worry, huwag na kayong masyadong mag-alala, especially if you're always thinking good, mga kapiksi. Kasi yung iba, akala nila kapag nag-positive thinking ka ngayon, bukas okay ka na. Hindi ganun, guys. It's a habit, no, na dapat yung gawin araw-araw hanggang sa tuluyang maging okay yung inyong buhay. Especially kung napakarami yung pinagdaanan na pagsubok, madami kayong kailangan na baguhin sa buhay nyo mga kapiksi. Hindi yan one time na mag-affirm ka lang today, mag-think positive ka lang today, bukas okay na ang lahat. Hindi, it's a habit na kailangan nyong i-develop araw-araw hanggang sa mag-autopilot na kayo, hanggang sa maramdaman nyo na okay na yung buhay nyo mga kapiksi. Okay? And of course, you have to trust the universe na tutulungan kayo whatever happens guys. You just have to stay consistent. Okay? For some of you, kung meron kayong mga project, a professional project may be ending now. So sa mga kapiksi natin na mga project based, no, pwedeng matapos na yung mga proyekto na yon, and maaring may mga bagong projects naman na dumating sa inyo. Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed, kung masyadong matigas yung ulo nyo mga kapiksi, close-minded, ganyan. So, I mean, kailangan yung tanggapin, no? I-accept na, baka matigas lang talaga yung ulo ko, di ba? I could have done better, I could have done something differently. Yung mga ganun guys, minsan kasi talaga matigas lang yung ulo natin, kaya walang nangyayari sa buhay natin. Find a balance between your personal and private lives. Kailangan balance palagi, no? Especially work-life balance, mga kapiksi. Hindi lahat, especially nowadays, no? Lahat na digital era na tayo. Yung henerasyon nga ngayon, di ba, pinanganak sila na may social media na. Sa atin, siguro half of our lives, sa mga kaedad ko, siguro half of our lives is meron ng social media, di ba? Or yeah, but kailangan meron ka pa ring boundaries kung ano yung ipopost mo at hindi mo ipopost mga kapiksi, for your privacy guys, no? And it's time to stop fearing the worst guys, no? Don't focus on the worst. Instead, mag-focus kayo sa best palagi. Mag-focus kayo sa mga ganda palagi mga kapiksi. Alright, so yan yung moon message para sa inyo mga kapiksi. Ito naman sa love life, tingnan naman natin yung mga
mensahe sa inyo ng inyong person. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. So iba-iba yung mensahe na pwedeng mag-resonate sa inyo mga kapiksi. So yung first message, alam ko ang iyong halaga. So para sa person mo, alam niya yung totoong value mo para sa kanya, or pwedeng na-realize niya na, no? Pwedeng na-realize niya na after so many years, after ng mga circumstances or sitwasyon na pinagdaanan nyo mga kapiksi, pwedeng na-realize niya na yung totoong value mo sa kanya guys. Humahanga ako sa'yo, yan. So ibig sabihin talagang he or she is admiring you to the fullest. Kung ano yung mga magagandang katangian mo, how you stand for yourself and for your beliefs mga kapiksi, no? Yung mga paninindigan mo sa buhay, yung mga personality mo, mga ginagawa mo, yan. So mahanga siya sa iyo kapiksi. And kalimutan natin ang nakaraan. So ito guys, parang siguro meron kayong mga past negative circumstance nitong person mo and gusto niya na magsimula ulit kayo, knowing na alam niya na realize niya na yung true value mo, and despite everything that happened, nandun pa rin yung paghanga niya sa'yo and gusto niya mag-start again and talikuran niya yung mga nakaraan mga kapiksi. Okay? So yun yung mensahe sa inyo ng person nyo guys. Comment down below if nakaresonate kayo dyan sa mga message sa'yo ng person mo. So, silipin natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Libra at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, or vice versa. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurin siya kasi yung recommended ko mga kapiksi, may makita kayong mga link sa description box. So Libra guys, kayo ay represent ng Father of Swords. Ito yung ating Moon energy mga kapiksi. So ito guys, this is both negative and positive, pero this is more on positive guys, kasi yung sinasabi natin, the tough cycle, the end of tough cycle approaches. Yan, di ko makuha. So ito, the end of tough cycle, ito yung mga tough cycle nyo mga kapiksi. Actually nasa isip nyo na lang ito. Pero yung circumstance, yung experience tapos na guys, pero yung memories naiisip nyo pa rin mga kapiksi, no? Especially kung sobrang tindi ng pagsubok na pinagdaanan nyo, and it's normal guys, okay? Pero tapos na yung problema ng iba sa inyo, so you have to, kumbaga parang i-relax nyo naman yung sarili nyo mga kapiksi, kasi kapag nabuhay kayo sa takot, no, yung iba sa inyo pwedeng na trauma, what if mangyari ulit, yung mga ganon. So alisin nyo na yung mga worries nyo, kasi kapag nag-worry pa kayo, you are inviting it again sa buhay nyo. Nagets nyo ba? Kapag tapos na yung problema guys, importanteng kalimutan nyo na, and you just bring the lessons with you. Kasi pag binuhay nyo pa yung takot guys, ini-invite nyo pabalik sa buhay nyo yung mga problema, no? You're, again, whatever you focus on manifests. So, kung ano yung fino-focus nyo, kung fino-focus sa isip nyo, kung fino-focus nyo sa alaala nyo, yung mga traumatic experiences, it's like, hey, naiisip pa rin kita, come back to me, parang ganon. So, wag. Don't invite the problems again in your life, mga kapiksi. Okay? Alright, so, yeah, learn to move on. Itong mga negative na emosyon, no, na kasama nitong mga experiences na to,
kailangan nyo na mag-move on, mga kapiksi, unti-unti, makakabangon din kayo. Pwede nyong pakinggan guys yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal at saka yung para mawala yung Tagalog guided meditation natin na para mawala ang stress and anxiety, no? So makakatulong yun para gumaan yung inyong mga dalahin sa buhay. This is recovery mga kapiksi, no? So after nitong mga tough cycle na to, unti-unti naghihilom yung mga sugat nyo, yung mga memories of the past. Kumbaga ibaon nyo na sa limot, no? Tulungan nyo yung sarili nyo. But definitely guys, you are recovering. This is a stage or phase of recovering, brand new beginning para sa inyo, mga kapiksi, no? Ito'y parang yugto ng bagong simula. And yung iba sa inyo parang hindi pa kayo decided kung ano yung gagawin nyo sa buhay nyo, kung paano kayo babangon, mga kapiksi, pero you just have to take one step at a time. And alam niyo yung we'll cross the bridge when we get there na kasabihan, kung saan kayo dalhin ng paa nyo sa paglalakbay nyo. You will, kumbaga parang habang naglalakbay kayo sa buhay na to, malalaman mo rin, madidiscover mo din kung ano yung para sa'yo, kung ano yung gusto mong gawin. Okay? Pero ang importante is you just take one step at a time hanggang sa maging fully okay kayo. Marami kayong realization, guys, no? Ibig sabihin, marami kayong napagtanto, marami kayong na-realize dun sa mga pagsubok na naranasan nyo. And I'm also sensing na na-realize nyo rin kung sino yung mga tao na nandyan, na hindi kayo iwan, at saka yung mga fake friends, parang they revealed themselves. Parang nakilala nyo kung sino yung mga taong sincere and loyal sa inyo versus sa mga fake na tao na nakapaligid sa inyo. Okay? Dahil dun sa mga pagsubok nyo, guys. So, comment down below, guys. I-mind nyo itong mga recovery, itong healing, itong pagbangon, mga kapiksi. So, mayroon ditong presence ng Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ito, guys, magsisimula ulit kayo. I'm sensing na for some of you, mga kapiksi, this is a brand new journey. Yung iba sa inyo, guys, magsisimula magnegosyo or parang gusto nyong magtayo ng negosyo, mga kapiksi. Negosyo na parang out of your hobby, no? Kumbaga, dahil sa hobby mo, so kunwari, mahilig kang manahi, so parang pwede kang magtahi-tahi ng mga cortina or punda or whatever. Parang dun ka magsisimula and you will find it na parang useful pala. Pwede ko pala itong gawing pangkabuhayan, ganyan, no? So, yung iba sa inyo, parang may madidiscover kayo na passion. Kung mahilig kayo magluto, kung mahilig kayo mag-bake, mga ganyan, no? So, ganun yung nararamdaman natin sa inyo. Parang makita kayo ng opportunity din sa mga hobbies nyo and pwede nyo siyang pagkakitaan, gawing negosyo, mga kapiksi. Sa relationship, ito guys, nakikita natin na harmonious naman yung relationship nyo. Sabi nga natin dito, 'di ba, kalimutan na ang nakaraan. Humahanga ako sa iyo. Asan na ba 'yon? Ang hirap kunin. Alam ko ang iyong halaga, no? So, itong person mo, parang ayaw ka pa rin bitawan ng person mo, mga kapiksi, and gusto niya na kayo pa rin hanggang dulo. So, ito guys, I'm sensing na this is like second chance or multiple chance in love, pero walang bitawan pa rin, mga kapiksi. Okay? So, ito syempre sa relationship, i-mind nyo na yan. Magandang relasyon, harmonious relationship, itong mga bagong opportunity sa pera, mga kapiksi, itong healing, pagbangon, yan, recovery. Yan yung mga magagandang energy natin para sa inyo. Comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Alright? And ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.